Madalas, kapag naririnig natin ang salitang badyaw, isang partikular at pamilyar na imahe ang agad na pumapasok sa ating isipan. Nakikita natin silang bigla na lamang sumasampa sa mga umaandar at siksikang jeepney upang tumugtog ng kanilang mga gawang kamay na tambol. Para sa napakaraming Pilipinong nakatira at nagtatrabaho sa malalaki at maiingay na siyudad, sila ang mga bata at matatandang nakaharap sa matinding usok at init ng kalsada araw-araw. Walang pagod na nag-aabot ng maliit na sobre kapalit ng kaunting barya mula sa mga nagmamadaling pasahero. Ito ang nakasanayan nating makita sa ating pag-araw-araw na pag-commute. Ito ang hulmang ginawa at idinikit ng modernong lipunan para sa kanila. Ngunit, paano kung sabihin ko sa iyo na ang kaawa-awang imaheng ito ay isang napakaliit na piraso lamang ng kanilang tunay na pagkatao at mahabang kasaysayan? Paano kung ang mga taong iniiwasan at kinakatakutan paminsan ng ilan sa kalsada ay ang mga orihinal na tagapagmana ng ating mga karagatan? Saan nga ba nagmula ang mga badyaw? Paano sila napadpad sa mga siyudad tulad ng Maynila? Tara, sama-sama nating saliksigin. Pero bago tayo mag-umpisa, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Para madali nating maunawaan kung sino at ano talaga ang mga Sama Badyaw o ang mga badyaw, kailangan nating pansamantalang lisanin ang maingay at magulong kalsada ng Maynila at maglakbay patungo sa mga malalawak na baybayin at tahimik na katubigan ng Pilipinas. Sila ay kilala sa buong mundo at tinaguri ang mga sea nomads o ang tribong literal na naninirahan sa dagat. Ang mga badyaw ay hindi tulad ng karamihan sa atin na sanay na nakatuntong ang mga paa sa matigas na lupa. Kung titingnan natin mula sa itaas ang kanilang tunay na tirahan, bubungad sa atin ang isang napakalawak na komunidad na binubuo ng daan-daang mga bahay na may mga bubong na yero at dingding na kahoy na tila ba isang buong lungsod na kalmadong nakalutang sa ibabaw ng asul at kumikintam na dagat ng tubig. Sila ay may kakayahang bumuo ng isang maayos at magkakaugnay na komunidad sa ibabaw mismo ng karagatan na nagsisilbing kanilang nag-iisang tahanan. Sa mga komunidad na ito, tulad ng matatagpuan sa mga lugar katulad ng Surigao City, makikita na ang buhay ng mga badyaw ay direktang nakadikit at dumadaloy kasama ng kalikasan. Wala silang mga sementadong kalsada, walang maingay na mga bus o tren. Sa halip, ang nag-uugnay sa bawat pamilya at bawat kabahayan ay ang mga payak at tradisyonal na tulay na gawa sa mga pinagdugtong-dugtong na mga tabla ng kahoy at kawayan na matibay na nakatayo sa ibabaw ng dagat. Makikita mo ang mga tao rito na komportabling naglalakad at nag-uusap sa ibabaw ng mga kahoy na daanang ito, kung saan paglabas pa lamang nila ng kanilang mga pintuan ay maaari na nilang ibaba ang kanilang mga paa at dumiretso ng walang pag-aalinlangan sa tubig. Para sa kanila, ang dagat ay hindi lamang pinagkukunan ng yaman. Ang dagat ang kanilang kalsada, ang kanilang palaruan at ang kanilang walang hanggang probinsya na nagbibigay ng kalayaan. Ito ay isang klase ng buhay na napakalayo sa komplikasyon at stress ng modernong siyudad, isang mapayapang komunidad kung saan ang simpleng pag-alon ng dagat ang nagsisilbing oras at kalendaryo ng kanilang buong pamumuhay. Ngayon, kung mas malalim nating papasukin ang mismong loob ng kanilang mga tahanan, sasalubungin tayo ng isang napakasimple ngunit napakamarangal na pamumuhay na hindi nakadepende sa material na bagay. Ang kanilang mga bahay, na madalas ay may sahig na yari sa mga magkakatabing piraso ng kawayan at dingding na manipis na kahoy, ay higit pa sa sapat upang magbigay ng init at masisilungan sa kanilang mga pamilya.
Wala kang makikitang mga mamahaling kasangkapan, malalaking telebisyon o komplikadong appliances sa kanilang paligid. Ang paghahanda ng kanilang pagkain ay ginagawa sa pinakapayak at pinakasimpleng paraan na posible. Makikita ang pagtitiyaga ng isang magulang na naghahalo ng murang puting pagkain sa loob ng isang simpleng kawali na nakapatong lamang sa isang maliit at portable na kalan. Ginagawa nila ang lahat ng gawaing bahay na ito nang nakaupo lamang sa ibabaw ng kanilang sahig na kawayan, kung saan ang mga simpleng lutuan, mga lumang kaldero at mga basket ay magkakatabi at madaling abot kamay lamang sa loob ng kanilang maliit na espasyo. Maging ang mga bata sa komunidad na ito ay lumalaki at natututo sa ganitong payapang kapaligiran. Minamasdan ng kanilang mga magulang na matiyagang naghahanda ng pagkain, kung saan ang pagiging magkakasama bilang isang pamilya habang inaantay ang kanilang simpleng hapunan ay sapat na upang magbigay ng tunay na kaligayahan. Ang kanilang pang-araw-araw na buhay ay nakasandig lamang sa kung ano ang kayang ibigay ng karagatan at kung ano ang sapat para lamang itawid ang gutom sa araw na iyon. Ang mga Sama Bajau ay mga taong hindi kailanman naghangad ng labis-labis na kayamanan na sumisira sa kapwa. Ang pinakapuso ng kanilang kultura ay umiikot sa pagiging mapayapa, sa walang hanggang paggalang sa dagat na nagbibigay sa kanila ng kabuhayan at sa pagpapanatili ng malalim at tapat na ugnayan ng bawat isa sa loob ng kanilang komunidad. Subalit, narito ang malaking tanong na dapat nating masagot. Paano nga ba napunta ang ilan sa ating mga kapatid na Bajau mula sa malalawak, mapayapa at nakalutang na komunidad sa ibabaw ng dagat patungo sa pagiging mga desperadong nanlilimos na tumutugtog sa loob ng mga umaandar at mapananib na jeep sa siyudad? Sa kabila ng pamumuhay na mapayapa sa ibabaw ng karagatan, sila ay biktima ng napakaraming mabibigat na sirkumstansyang labas sa kanilang kontrol at labas sa kanilang kaalaman. Sa paglipas ng mahabang panahon, ang kanilang mga tradisyonal na pangisdaan na nagbibigay buhay sa kanilang lahi ay unti-unting nasira ng malawakang polusyon, mapang-abusong commercial fishing ng mga malalaking kumpanya, at ng matinding pagbabago ng klima o climate change. Ang mga bahura at dagat na dati ay napakayaman at laging nagbibigay ng sapat na sariwang pagkain na matiyagan nilang niluluto sa kanilang mga kawali sa ibabaw ng mga sahig na kawayan ay paunti-unti nang naubos at hindi na kayang pakainin ang kanilang lumalaking tribo. Bilang isang tribo na kilala sa pagiging sobrang mapayapa at umiiwas sa anumang uri ng karahasan, wala silang ibang pagpipilian kundi ang tumakas at maghanap ng bagong matutuluyan upang iligtas ang kanilang mga anak. Imbes daw sa kalsada, mamigay ng limos sa ilang katutubong Bajau, pwede raw dumiretso na lang sa Boys Town sa Marikina kung saan sila pansamantalang kinukupkup. Mulit pagdating nila sa malalaking siyudad na gaya ng Maynila, sinalubong sila ng isang malupit na sistemang hindi pamilyar sa kanila. Wala silang porma na edukasyon dahil ang dagat ang kanilang naging paaralan. Wala silang mga titulo ng lupa dahil sa tubig sila naninirahan. At karamihan sa kanila ay walang mga birth certificate na nagpapatunay ng kanilang pagkakakilanlan. Sa mata ng modernong lipunan, pamahalaan at ng ating komplikadong batas, sila ay parang mga multong hindi nag-e-exist at tuluyang naiwan sa pag-unlad ng bansa. Dahil dito, wala silang mapasukan na desenteng trabaho. Kaya naman, ang mga kamay ng mga Bajau na dating napakabihasa at napakagaling sa paglangoy, pagsisid sa malalalim na karagatan at paghuli ng isda, ay napilitang bumuo at gumawa ng mga improvised na tambol mula sa mga basurang PVC pipe at lata. At ang mga musmus na batang dapat sana ay malayang lumalangoy sa payapang probinsya ay maagang natutong makipagpatintero sa kamatayan sa pamamagitan ng pagsampa sa mga jeepney upang magmakaawa at humingi ng limos sa mga pasahero. Ito ay isang desperadong hakbang para lamang makakain at patuloy na mabuhay. Ang kailangan ng mga Sama Bajau ay higit pa sa simpleng limos at pagbibigay natin ng barya. Ang pinakakailangan nila ay ang ating malalim na pangunawa, totoong respeto
at ang nararapat na pagkilala sa kanilang napakayamang pinagmulan bilang mga tagapagbantay ng ating mga dagat. Kailangan nilang maramdaman na hindi sila mga pulubi o pabigat sa sarili nilang bansa, kundi mga kapwa nating Pilipino na lubos na nangangailangan ng patas na pagkakataon, legal na pagkilala mula sa gobyerno at tunay na tulong upang muling maibangon at maproteksyonan ang kanilang nabaklas na kultura. Ang kwento nila ay salamin ng kakulangan ng ating sistema, kaya tungkulin nating lahat na maging boses sa kanila. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod kong video. Ako si Mr. Saliksik. Sa bawat kwento at kaalaman ay huwag nating kalimutang magsaliksik.